Magandang hapon, of course, once again, para sa inyong lahat. Kanina, we were talking about health and nutrition. Ngayon naman pag-uusapan natin something also that's very important for all of you here, something about skin health, at saka yung tinatawag nga nilang lymphedema. Lymphedema and skincare. Yan, very important. Kaya sinabi ko kanina dun sa nagtanong kanina na please save your question later because I think it's more apt dito sa segment na ito. So yung breast cancer, nagkakaroon pala siya ng maraming mga, of course from your treatments also, marami siyang effects sa skin, sa nails, sa hair. Di ba minsan nagkakaroon ng pamamaga, hindi nagde-drain yung mga lymphatic system natin sa ganyan. So like ko sinasabi, whenever people are going through something that a lot of everyone here has gone through. Minsan nga, pimple lang na maliit dito, inis ka na eh. Bad trip ka, sinisira araw mo. What about long-term issues, di ba, pagdating sa skin? Siyempre gusto natin maging, attractive pa rin tayo, maganda, maayos. It's part of the struggle that we have to go through things like these. So that's why, maswerte tayo dahil meron tayo mga makakasama ngayong tanghali para bigyan tayo ng guidance, para matulungan tayo to overcome these challenges sa atin. Para bigyan tayo ng karagdagang impormasyon tungkol dito, meron tayong dalawang eksperto sa topic na ito. Isang expert sa skincare, si Dr. Claire Habito, at expert naman sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may lymphedema, si Mr. Francis Shabal. Kaya palakpakan po natin sila. Yan, mamimit po natin sila, isa-isa silang aakyat dito para magbigay ng presentation po para sa inyo. So, uunahin na natin si Doc Claire. Si Doc Claire Marie Reyes Habito ay isang board-certified dermatologist ng Philippine Dermatological Society. 10 years na siyang tumutulong sa research and dermatologic care sa mga cancer patients, lalo na sa skin cancer at mga skin reactions dahil po sa chemotherapy at radiation. She holds clinics at the Cancer Care Hospital, Asian Hospital, and Medical Center. And she is also the president and CEO of Skin Care for Hope, a local skincare line. Uy, maganda to. For sensitive skin, especially for cancer and elderly patients. Meron din po siyang libro na isinulat. Yan po ay Staying Beautiful and Hopeful, a Cancer Patient Skin Care Guide. At nag-donate po siya ng 20 copies of the book that I Can Serve Foundation will share with some of our lovely ladies here who are currently undergoing treatment. Kaya nagpapasalamat tayo in advance kay Doc Claire. Kaya para bigyan natin si Doc Claire ng Habito ng isang masigabong palakpakan, ayan na po siya. At ikukwento niya sa atin ang mga pwede natin gawin para sa ating mga balak. Hello, Doc Claire! Thank you. Thank you, Susie. Good afternoon, everyone. Okay, so, naku, almost last na tayo, ha? I hope interested pa rin kayong makinig. Okay, so this afternoon, I'll be talking about skincare for your breast cancer journey. Okay, ano bang nangyayari? What happens in the skin when you have your chemotherapy, your radiation? You know, yung mga skin cells natin, yung balat natin, yung buhok natin, nagmumultiply yan. Mabilis silang magmultiply. No? Just like your cancer cells. So when you have your chemotherapy and your radiation, na ang ginagawa ay pigilan ang pagmultiply ng cells, pati buhok na cells, pati skin cells, pati nail na cells, pinipigilan din niya yung pag-multiply. Kaya hindi normal yung pag-grow ng ating balat. So, magbigay ako ng mga example. Naku, hair loss, no? Isa sa mga nag-undergo ng chemotherapy. And it's a journey na kailangan talagang daanan. Parang magpapagupit ba ako? Magpapakalbo na ba ako? Before mahulog lahat. Pag nahulog lahat, second week of chemotherapy, it's called anagen effluvium. Although hindi naman lahat ng chemo will cause hair loss, ha? So you have to ask your oncologist kasi merong mga chemotherapy that will not cause the extreme hair loss na lahat-lahat. Ngayon, kapag you decide na magpa-trim, magpakalbo, no, ano yung mga pwede natin gawin? Kasi mahuhulog talaga din yung hair. One, I advise usually to use a mild shampoo or a SLS-free shampoo na tinatawag. And as sparingly as you can. 3 times a week is good. Para lang hindi masyadong mag-dry or over-dry yung scalp. And after taking a bath, you can also put some oil. Even coconut oil will be very good. Makakatulong din ito para yung mga, kasi kung magpakalbo kayo hindi naman mahuhulog agad yan But it helps para smoothly mahulog yung mga
little hairs once you're undergoing chemotherapy. And just remember now, okay, later, after your chemo is over, your hair will grow back. It will, usually sometimes we call it chemo curls. Baka iba yung texture, iba yung color, but tutubo rin yan. Ngayon, pag tumubo na, the question is, can I do hair dyes? Well, I advise usually just use the natural hair dyes and wait until the hair is at least parang mga 2 inches, 1 to 3 inches, but it's big enough when you have your hair dye. You know, there have been studies by Eberle and Rao that there has been increased breast cancer risk for people in the US using hair dyes and straightenings, mga lagi nagpapaparlor. There's an increase of 45% among black women that was surveyed. So, you know, there's some caution na hindi lang mayat-maya. Another change is your mga sa kuko. Minsan nahuhulog pa nga yung kuko. Or we call it onycholysis, yung umaangat or nangingitim. So this is my auntie. You see, meron siyang suot na blue sa kanyang kamay at sa kanyang paa. We call that frozen gloves, frozen socks. She's in the US kasi. So that's available in the US. But you can also buy that. While having the chemotherapy, may malamig na parang yellow na nandun sa kamay at paa niya para ang chemotherapy na gamot ay hindi dadaan papunta sa mga blood vessels nung nasa kuko. Now, the most that I usually advise here in the Philippines is to at least hold malamig na drink, or malamig na lemonade, calamansi juice, na may yelo, at least 15 minutes before, 15 minutes during, 15 minutes after, just to make that mga blood vessels vasoconstrict para hindi masyadong madami ang daaloy ng chemotherapy papunta sa mga kuko. Hopefully to limit. But if ever na nagkaroon talaga ng mga brown pigmentation, no, alagaan na lang ang kuko mabuti. Paano pag-alaga? Mas mabuti na meron kayong sarili nyong gamit. So kung may manicurista kayo, magdala kayo ng sariling kit, maghuhugas kayo ng tools ninyo, of course, ng kamay ninyo. Pwede rin kayong gumamit ng mga oils, even coconut oil, just to massage and moisturize the area. Make sure na pag gugupitin nyo yung kuko, straight cut, or tawag natin square cut, para kita nyo yung edges. Huwag nyo nang habulin yung, alam nyo yung mga stiletto cut na, or na pahaba na kuko, kasi mas mataas ang chances for ingrown. Okay. Now, merong mga pasyente na naka-oral chemo. Ito yung oral chemo na tinatawag, capecitabine, at ito ay nagkakaroon ng pagbabago sa kamay at paa. Ang tawag namin ay hand and foot syndrome. Kailangan maging maingat sa kamay at paa. Ito, pasyente ko to, isang breast cancer patient. Sabi ko, bakit nasa kaliwa lang yung rashes? Meron din sa kanan, pero hindi masyado. Tapos sabi ko, binapang pukpok mo ba ang iyong kamay? Tapos sabi niya, oo, pag nagluluto ng bawang, alam niyo yung sa bawang? Yung pupukpokin niyo yung kutsilyo. Kaya, okay. So that's the reason why. So if ever meron kayong mga kakilala who is an oral capecitabine, be very careful the hands, hindi pwedeng magpaghampas. And meron ding mga moisturizers na tinatawag yung mga urea. Pwede rin pumunta sa doktor, syempre, para matulungan kayo. Okay, skin dryness. Ang skin dryness ay tinatawag na cirrhosis. Ang cirrhosis, mukha, katawan. Kaya kailangan gumamit ng moisturizing soap at moisturizer para both sa mukha at sa katawan araw-araw. Ngayon yung mga pasyente na, kayo babae, no? May naka-oral tamoxifen, pwede rin ito makakos ng melasma. Ito yung brown dito sa pisngi. Kaya importante sa inyo nakagamit ng sunscreen at iwasan ang araw. No? Kaya lang ingatan ang mukha para maganda. So for patients who are on radiation therapy, same. Dapat naliligo pa rin araw-araw. Cleansing and moisturization is very important. But if ever sobrang severe yung rash, do consult doctor. Consult your doctor. Now, what else can we do for our skin? So I
used to volunteer for Look Good, Feel Better in the US nung nandun ako noong 2014. And dito may mga demonstrations na ginagawa. So, since gagawa tayo ng demo, ito si Ma'am Teret to help us. Tips lang para if you have mga kakilala na nagka-chemotherapy, may mga tinuturo sila sa Look Good, Feel Better na DIY t-shirt covering. So kung meron daw kayong t-shirt, tapos, nagtitipid kayo, ayaw nyo na bumili ng mga scarf. Yung mga old t-shirt nyo, pwede nyong gupitin, no? Mula doon sa kilikili na side. Okay, thank you. Okay, ginupit ko na to sa bahay para lang mabilis. So, pag ginupit nyo, so half na siya, diba? Parang, ano na. So, this one, they were teaching this. So, yung hem, thank you. Okay, so syempre, ito yung sa harapan. Tapos number 8 nyo lang yung likuran. Sorry. Yeah, ito yung mga DIY. Maliit pala ng ulo ni Ma'am Teret. Sorry, so ang ginagawa ko sa likod, iniikot ko lang siya para pwede siyang lumusot on the other end. Ayan. Pwede, di ba? Maganda na. So yung isa, I think, alam nyo yun, no? With a scarf and scrunchie, parang meron lang kayong scarf, tapos may ponytail sa dulo para kayo may mahaba na buhok na side. Another thing that they teach is also to apply some makeup. Kasi, you know, that boosts our confidence. Di ba? You feel parang minsan parang wala na ring color, but a little lipstick will help. Now, ang isang importante na tinuturo nila is to make sure that you cleanse your face. Kuwari na lang, naghibalamus na siya. So, hilamos, tapos dab-dab, wag rub. So, if you have your towel, dab the towel. Wag na hindi maging, okay, very good. And you put your moisturizers or your sunscreen. Ngayon sa sunscreen, ang usual is 1/4 teaspoon. So, that's usually parang your tip of your finger, na dollop. So, kasi laki siya ng 25 cents, I guess, para mga ganon. Okay? Yeah, so parang dab on the cheek, yan. And then, rub it in. Kasi, you need to put the zinc oxide in. So, rub it in up to the neck. So, sa neck area, huwag niyong kalimutan. No? Neck tsaka likod ng tenga. And then a simple powder should help. When you have your powder, kasi you want some color sa inyo, di ba? You could just use your skin tone. But same with powder. Lalo na yung mga gusto nyo na pores. Instead of, you have to dab lang din. Demo lang. Dab your, what do you call this? Powder. Of course, you put on some lipstick. Sorry, I forgot the mirror also. Okay, and then last is your kilay. Ngayon yung kilay, medyo tricky. Meron akong pasyente, he came in na sabi niya, okay lang doktora yung hair loss eh. Yung kilay, doon ako nalungkot. Nung lumabas yung kilay. Now, patients have been asking then, can you do microblading? Actually, you have to do the microblading 2 weeks before your chemotherapy na expected. And if ever you're having your chemotherapy, 2 months after your chemotherapy, dun pa lang kayo pwedeng mag-microblading. So, in the meantime, meron kayong mga DIY how to do it or magturo about your marks. So, meron tayong marks. So, parang the first point will be dun sa may kilay, ng kilay. Imo-mark nyo muna yon. So, parang meron tayong 1, first point, from the lateral medial eye, papunta doon sa may ilong. Another, pag sa highest arch, yung pinakamataas na parte ng kilay.
Tapos yung pinaka, from that nose to the sa side, yung pinaka side ng kilay. Tapos i-match na lang yung dots for that. Hindi ko na gagawin kay Ma'am Teret. Okay. Oh, Ma'am Teret, gift ko na yan sa'yo. Oh. Okay. Now, so I hope you learned something for today. You know, what I taught you is really just the basic skincare, but it's actually very important because skincare is self-care and it increases your hope so that you'll have, you know, a lot of patience to go through what you're doing, what you're going through in the cancer journey. So inviting you to check out my book. It's called Staying Beautiful and Hopeful. It's available in Lazada and Shopee. And I'll be holding a talk in November 30. It's just via Zoom. I hope you guys can join. It's on Staying Beautiful and Hopeful, a talk for breast cancer warriors. Do email me at clairehabito@yahoo.com or look for me in Facebook, Claire Habito, and just send me a message. Okay? So, sana marami kayong natutunan this afternoon. Thank you. Doc Claire. Another round of applause, please, for Doc Claire. Ang ganda ng mga na-share niya sa atin at very practical. And of course, may visual aids, di ba? Mas madali siyang sundan. Alright, mga kapuso na naman, mga kasuso, doon na naman, susunod na magkakwento naman ay si Mr. Francis M. Shabal. Siya po ay isang certified lymphedema therapist under the North American Vodder Association of Lymphatic Therapy. Eksperto po siya sa manual lymphatic drainage, multi-layer compression bandaging, and combined decongestive therapy. Marami na po siya natulungan ng mga kababaihan na nagkaroon ng pagmamanas pagkatapos ng radical mastectomy at radiation. He treats patients in many hospitals and also through the Can Care Lymphedema Center in Muntinlupa City. So thank you for being here, Sir Francis Shabal. Hello, good afternoon, everyone. Thank you. Thank you for being here. And thank you, I can serve, for inviting me here also. Okay, so today, ang topic natin is about lymphedema at kung paano ba ginagamot ang lymphedema. Pero before I begin, kasi sinabi ko paano ginagamot ang lymphedema. Wala pong gamot sa lymphedema, ladies. Wala pong tableta, injection, or anything para hindi kayo magkaroon ng manas. So ito, paliliwanag ko po kung paano po natin siya minamanage. So ano po ba yung lymphedema? Lymphedema ay isang kondisyon kung saan, specifically, since we're talking about breast cancer today, is yung namamaga yung braso after the surgery, after mastectomy. And minsan, namamaga din ang kanilang mga legs sa mga ibang cancers, kasama na rin ang face, ang genitals, at ibang parts ng katawan kung saan naapektuhan yung tinatawag nating lymph nodes or kulane. So, dalawang types ng lymphedema. Merong primary lymphedema. Yung primary lymphedema, ito yung manas na walang dahilan. Ibig sabihin, namanas lang siya nung siya ay nag-30 years old or nag-40 years old, namaga yung braso niya, namaga yung binti niya. So, yun yung primary lymphedema. Ibig sabihin lang nun, maaring hindi nag-develop yung kanyang lymphatic system, yung kanyang lymph nodes, or yung mga dinadaluyan na ugat. So ito ngayon yung mas applicable na maintindihan natin, yung secondary lymphedema. Ito po yung lymphedema or pamamanas na merong dahilan. Ibig sabihin, kaya kayo nagkaroon ng lymphedema, kaya siya nagkaroon ng pamamanas sa kanyang braso or sa binte, dahil siya ay naoperahan. So makikita po natin dito, nagkaroon ng damage sa lymphatic system niya or nagkaroon ng cancer surgery, nararadiation, nagkaroon ng infection, trauma or aksidente, or ibang mga vascular conditions. So ito po yung example ng primary lymphedema. No? Makikita nyo po, baby. Baby pa lang siya, nagsa-start na siyang mamanas. Ano? And ang tawag dito, Milroy's disease. Ito namang sumunod na picture, yung lymphedema precox, nagsimula yung kanyang pamamanas nung 35 years old siya. Before 35 years old, I'm sorry. Pero 18 years old lang siya. So namaga yung kanyang binte. Okay? Yung isa naman, yung tinatawag nating lymphedema precox, nagkaroon siya ng pamamanas sa kanyang katawan after 36 years old. So ito po yung secondary lymphedema.
So makikita nyo po dito sa left na picture, post-modified radical mastectomy siya na magang kanyang braso at siya rin po ay na-radiation. Yung sumunod na picture naman ay siya ay na-hysterectomy, maaring cervical cancer siya, na-radiation din siya, kaya nagkaroon siya ng swelling sa kanyang leg. Yung panghuli naman, meron siyang problema sa kanyang mga ugat. Kaya natin tinatawag na chronic venous insufficiency. Siyempre, nung una hindi nila maintindihan paano ito kasi wala nga daw gamot, wala daw therapy, wala daw tableta na pwedeng inumin. So, when I saw these patients, I started doing the therapy and so far, yan naman po yung naging resulta. So, kapag meron po tayong kakilala na merong ganitong kondisyon, pakisabi po sa kanila na kaya naman pala po natin isang i-manage. Hindi po natin kailangan tiisin yung pamamanas. So, ano pa bang ibang cases na maaring magkaroon ng manas? Yan, sa braso, breast cancer. Sa lower extremity naman, pwedeng mamanas ang binte kapag sila ay nagkaroon ng mga gynecologic or urologic cancer. Prostate cancer sa lalaki. Mga cancer sa lalamunan, sa dila, pwede rin silang magkaroon ng pamamanas sa leeg. And yung iba naman, na source ng pamamanas na hindi naman cancer, ayan nga po, infection. So ito po yung isang example ng pasyente na aking nakita. So, katulad po nung sinabi ko, wala pong nainom na tableta or injection. So, nung sinimulan po natin yung kanyang therapy, ito po, nagkaroon po ng improvement yung kanyang leeg na namamanas po. So, tongue cancer po siya. Cancer po sa dila. So, ano ba ang ating goals and objective? To improve the lymphatic flow and drainage. Ma-improve ang range of motion. Magalaw natin ulit ng mas maganda-ganda or mas freely yung ating braso. At saka, para makabalik tayo sa ating mga regular activities. Okay? So, ayan na, kikwento ko na po ha. Paano natin tinitreat or minamanage ang lymphedema? Meron pong 4 na components. Number 1, MLD or manual lymphatic drainage. Ito po yung kung saan hinahawakan ko po ang inyong ugat at ginaguide ko po yung tubig na mag-flow dun sa ibang areas na kung saan buhay pa or available pa or healthy pa ang lymph nodes nyo. Halimbawa na operahan po kayo sa right side, so potential na mamaga po yung braso na kanan. Dahil may damage na sa kilikili na lymph nodes. So ang ginagawa ko po dyan, meron po akong specific na technique na ginagawa kung saan manually po natin minumove yung fluids, tumawid sa ating dibdib papunta sa kabilang healthy lymph nodes para mag-drain yung tubig, bumalik siya sa inyong sirkulasyon. Pangalawa po, yung pagsusuot po ng benda. Pangatlo, ayan po, skincare. Napaka-importante po ng skincare in the management of lymphedema. Kasi po, pag namamanas ang braso or binte, nagkakaroon po yan ng iba't ibang mga ma-observe, magiging rough, magiging dry. Yung iba, nagkakaroon din ng mga infections. So, very important na pag ang isang pasyente ay merong namamanas or lymphedema arm, talagang proper hygiene, hindi talaga pwedeng tamarin. Talagang dapat meron silang proper skincare. Lymphatic exercises. Narinig nyo na po ba sa inyong doktor, pagkatapos kayo maoperahan, sabi sa inyo i-exercise nyo yung braso nyo. Tama po ba? Tama po? Okay. Meron po akong gustong linawin ha. Okay. Ang tinuro sa inyo ng inyong surgeon, ang tinuro sa inyo ng inyong medical oncologist after kayo maoperahan, naalala niyo yung parang gumagapang sa wall? Okay. Yun po ay exercise para po hindi kayo masanay na nakababa yung braso nyo. Hindi po yun exercise para sa lymphedema. Para lang humalinaw. So after kayo ma-surgery, kailangan gawin niyo yung mga exercise para yung pag-abot ng kamay nyo is bumalik sa normal. Okay. Mamaya po ipapaliwanag ko kung bakit ko po sinabi sa inyo yun. Kasi malamang tatanungin nyo, makaka-apekto ba ang pag-exercise? Mamamaga ba ang braso ko pag ako nag-exercise? Or tama ba mag-exercise ako? So ipapaliwanag ko po mamaya. So yan po yung itsura. Tapos ayan po yung pagbinabalot. So nakabalot po yung braso nyo. Bakit kaya kailangan balutin? Para ho magkaroon ng pressure. Okay. Magandang example po is 3-story na bahay. Sa ground floor po ba malakas ang shower? Yes. Sa 3rd floor po, malakas pa ang shower? Hindi na. Kaya yung mga engineers and architects, gumagamit sila ng tinatawag na pressure pump para umakyat yung fluids. Tama po? So same
by applying the compression bandages. Iba pa po yung compression sleeves, yung sinusuot nyo na parang stockings. Iba po yun. Compression bandages po muna pag nag-therapy tayo. Para pag nagkaroon ng pressure, aakyat ngayon yung tubig doon sa area kung saan siya dapat mag-drain. Kaso lang, may nagtatanong sa akin minsan, sabi kasi sa akin, magsuot daw ako ng stockings. Pero ang tawag doon sleeves, kasi stockings sa legs. So sleeves po pag sa taas, pag sa braso. Bakit ganun? 2 taon na ako na-operahan, namaga yung braso ko, pero every year, nagpapalit ako ng compression stockings or yung compression sleeves. Bakit ganun? Lumalaki pa din. Tumitigas pa. Kasi maaring mali yung suot nilang compression. So ipapaliwanag ko po ulit mamaya yan. So when you're having the therapy, compression bandages po muna. So ayan po, meron tayong tinatawag na lymphatic exercises. Yung lymphatic exercises, tinuturo po namin yon para ma-encourage yung pag-flow ng tubig. At hindi lang po yan basta-basta ginagawa, kasi po, ito po yung sinasabi ko kanina. Lymphatic exercises, ibig sabihin, kailangan gumalaw yung muscles nyo para umandar yung tubig. Tama po? Kasi yung lymphatic vessels, kung saan dumadaloy yung tubig, hindi ho siya automatic dumadaloy. Hindi po katulad ng daluyan ng yung ating blood vessels na habang tumitibok ang inyong puso, whether you like it or not, aandar ang tubig, ang dugo. Tama po ba? Kahit tulog tayo. Pero yung lymphatic vessels, hindi masyadong mabagal yung flow ng tubig kapag walang muscle contraction. Kaya nga po yung mga ibang pasyente na stroke, bedridden, namamanas sila kasi wala silang activity. Pero mabalik lang ho tayo sa exercise. Yan pong exercise na yan, yung aking pong pasyente, tinuruan ko po siya mag-exercise. Pero kung mapapansin nyo, may suot ho siyang bandages. Kasi pag siya pinag-exercise ko, nang wala siyang suot na bandages, walang pressure, lalo mo lang siyang pinamaga. Tama po ba? Sino po nagsisimba sa simbahan? Lahat ho tayo. Di ba sa simbahan minsan mainit? Anong ginagamit natin? Abaniko. Alam ko yung word na yon, abaniko. Alam niyo po yon? Pamaypay. Okay. Pag nagpaypay kayo sa kanang kamay nyo, maya-maya, automatic, nililipat nyo sa kabila, di ba? Bakit? Nangangawit. Pag tinuloy nyo pa yon, kahit hindi kayo na-operahan sa breast, mamamaga yun. Kaya nga, pine-prevent natin yun, nililipat nyo na kahit lalo na kung nag-exercise kayo, dahil sabi, liliit daw. Di lalo mong pinamaga. Siyempre, pag nagkaroon po tayo ng isang opportunity na makapag-consult, mas mahihimay ko po sa inyo yun. Okay. And then, of course, yung skincare, na nabanggit na po yan. After nyo mag-undergo nung kanilang mga therapy, nakita natin ng improvement. So, ibig sabihin, may pag-asa pa pala pag namanas. Lalo na po kung ang pasyente natin, ang relative natin is bata pa or dalaga pa. Nagkaroon na nga siya ng cancer, namanas pa yung braso niyan. So it's really depressing for our patients, especially in women. Naging papay, lumaki ang braso or lumaki ang binte. So hindi natin kailangan tiisin. We can manage it. Huwag po natin i-self-medicate. Huwag po tayo mag-rely sa YouTube. Okay? Okay, ito, contraindication. Ibig sabihin, sinong hindi pwedeng ma-therapy? Unang-una, bago po masimulan ang isang pasyente ng therapy, kailangan po muna siyang ma-ultrasound sa braso. Kasi kailangan po silipin kung nagkakaroon siya o nagdi-develop siya ng tinatawag na deep vein thrombosis or sa Tagalog, blood clot. Bakit nagkakaroon ng blood clot sa isang braso? Kasi nga ho, masikip na nga po yung daluyan, di ba ho? Hindi ho makabalik yung tubig at yung dugo. Ano bang nangyayari sa dugo pag naging stagnant? Sino po nakapagluto ng dinuguan sa bahay? Di ba ho, nasa palanggana yon? Pag iniwan nyo yun ng ilang minuto, mamumuo. So, ganun din po, pag hindi nakadrain ang tubig dahil ang sobrang sikip ng braso, maaari siya maging clot dun sa loob ng ugat. Sa ilalim ng ugat, sa loob ng braso. So, delikado po yun. Kailangan po siyang ma-screen dahil kung meron pong gano'n ng isang pasyente, pwede pong maging aksidente. Pwede siyang maging tinatawag nating pulmonary embolism. Babara po yan sa inyong baga. Pwede siyang maging sanhi ng biglaang pagkamatay. So, yun ang unang-una. Kaya, hindi ko po ina-advise na mag-YouTube kayo, sundin nyo yung masahe. Yung, di ba sinasabi nila, masahihin nyo ng ganyan?
wag muna. Mag-usap po muna tayo. Okay? Ang manas, hindi po sine-self-medicate, ha? Okay. Pangalawa, heart failure. May sakit sa puso, mahina ang bomba ng puso, namamaga ang binte. So, they have to see their cardiologist. Infection, pulmonary condition, may problema ho sa baga, may tubig sa baga. Kailangan maalis muna ang tubig sa baga bago natin masimulan ang therapy. Skin metastasis minsan, isa yun sa mga challenges natin. Kapag nagkaroon na ng metastasis dun sa braso or sa dibdib na hindi na siya ma-therapy, hindi na siya mahipo. Okay, what to avoid? Pag mayroong lymphedema, iwasan po natin yung masyadong malamig na tubig or masyadong mainit. Cover the affected limb to protect your arm from insect bites. Lalo na yung mga nag-gardening, nakagat ng lamok, langgam. Yon, iwasan po natin. Huwag kayong magpapakuha ng dugo doon sa namamagang braso. Pag BP, doon din po sa isang braso na normal. Huwag po kayo magpapamasahe sa spa. Kung kayo po ay gustong magpamasahe, pamasahihin niyo po yung ibang part ng katawan niyo, pero hindi yung namamagang parte. Tuloy niyo po yung lymphatic exercises at home, especially after seeing a specialist. So maintain a healthy skin condition. Use only creams na binigay sa inyo ng doktor. Minsan kasi yung kaibigan natin sinabi, ang galing nito, ang dami daw magandang effects nito. Siguro maganda i-consult muna natin sa doktor. Kasi baka minsan masyadong mainit siya na maka-apekto doon sa skin condition nyo. Bawasan ang pagkain ng asin kasi nakakamanas daw ang asin. And always update your physician on your medical status. Update nyo po sa secretary ng inyong doktor na ganito nararamdaman nyo para kayo po ay makita agad ng inyong doktor. Management in hospice and palliative care. Kung meron po tayo mga caregivers dito or nag-aalaga tayo ng relative na merong breast cancer na namamaga ang braso, dapat makita muna yung pasyente ng vascular cardiologist. I-check muna yung DVT. Ano po yung DVT kanina nabanggit ko? Yung blood clot, tama ho? Okay. So dapat ma-check. Ngayon, yung pasyente ayaw na magpagamot, ayaw na lumabas ng bahay. Naiintindihan natin yon. Pero dalhin nyo pa rin siya dun sa kanyang doktor, magpa-ultrasound, i-check na wala siyang DVT, tsaka nyo siya masahihin sa braso kasi masarap yung masahe ng isang kamag-anak or ng caregiver. Ayan. So yon, vital signs, paki-check lang din po lagi. Ito naman po, para sa pain, sa mga pasyente nating may maraming masakit sa kanila, cancer pains. Sinasuggest po namin na pag meron po tayong ganong relative or pasyente, mas madalas nyo pong hilutin sa may ulo. Kasi yun po yung pinakamalapit sa utak eh. No? So mas madali niya mararamdaman yung sensation ng, para at least ma-divert yung pakiramdam niya dun sa ibang cancer pains na nararamdaman niya. Ngayon po, warm and cold compress, kaya ko po nilagayan, pag yung isang pasyente po ay sakit na sakit dun sa arm, na namamaga, wag po yun ang lagyan nyo ng hot or warm compress. Ang lagyan nyo po yung isang braso, hindi po yung namamaga. Para lang ma-divert yung attention niya, yun ang maramdaman niya, yung lamig o yung konting init. Tama po ba? Kasi pag nilagyan nyo yung kabilang braso, baka mag-worsen yung condition. Okay? Yes, tama. Kasi hindi kaya ng utak natin sabay-sabay yung sensation eh. So piliin na lang ng utak natin yung mas masarap na sensation. Di ba? Okay. So, additional reminders, do not attempt to treat or massage a swelling limb at home without proper diagnosis from your doctor. If the patient cannot tolerate any of the 4 components of therapy, hindi niya kayang pumunta ng hospital, find other ways to make your patient comfortable at home. Yun po yung mga sinasuggest ko kanina. So, in choosing a cancer support group, review its group profile, members, organizers, and be assured that the patient will not be misled. Okay? And for family members, always have a hand and touch contact. Yun ang pinakamasarap sa isang pasyente, yung hinahawakan sila lagi ng kanilang family member. Kahit anong gamutan naman po, high compliance is still the key to achieve the therapy goals. Okay. Salamat po. Tapos na pala. Ito po pala ang, for those who wanted to talk to me, ito po yung aking Viber number. Pwede niyo po siyang makuha. And my Facebook page, CanCare Lymphedema Center, message nyo po ako. Wala pong bayad ng konsulta ha, schedule lang po ninyo. Magpakilala lang po sila. Yes, schedule nyo lang ha, kasi yung iba gusto, pagka-text ngayon na, hindi ho, schedule muna natin.
Okay, salamat po. Scarf ako. And of course, thank you so much, Francis, for such a generous offer sa mga kasama natin dito na magpakonsulta with you. Thank you. Palakpakan naman natin si Francis. And of course, kasama din natin dito si Doc Claire. Napakaganda po na naging presentations ng ating mga speakers today. Siyempre, these are practical, hindi lang mga tips, totoong guidance talaga. And new things I'm sure that you have learned also this afternoon. Kasi gulat na gulat kami dun sa backstage na kung ito yung arm nyo na namamaga, dito nyo ilagay sa kabila yung ganun ba, di ba? Otherwise, syempre you want kind of a relief dun sa part na, yung pala baliktad pala siya. So, these are things that are new to maybe some of us here. Well, definitely new to me. So, thank you so much, Francis. And of course, Doc Claire is back here. At ito na ang pagkakataon na magtanong tayo ng questions. The lady kanina who was up here, kanina who was asking about the breast wound, if you would like to come up here to the microphone once again and maybe ask a question about that. Yan, thank you. Good afternoon po ulit. Yun nga po yung tanong ko, ibabalik ko lang po. Yun nga po, pag may sugat ka po sa breast, meron po ba kayong alam na proper care po doon para huwag siyang masyadong lumala? Kasi breast cancer wound na po siya eh. Kaso yung gusto ko lang po yung medyo, yung pagkikare po sa kanya para hindi naman siya masyadong lumaki tsaka dugo ng dugo, ganun po. Thank you po. Ganun po, thank you. Any... Doc? So tama ba, hindi ka na-operahan, yung breast wound na sinasabi mo ay cancer, breast cancer na nandun? Tama po Opo, ba? opo, So opo. we call that cutaneous metastasis. Okay, so a few tips. Hindi rin pwede maglagay ng hot compress doon sa area na yon. Kasi that will increase blood vessels, tapos pag nag-vasodilate yung mga blood vessels, mas nag-nourish, quote-unquote, yung mga cancer cells. So, hindi mo siya gustong gawin. Another is, you keep it clean, you keep it covered. Kasi I've seen patients na may cutaneous metastasis na magkakaroon ng mga maggots. Diba? Parang mga gano'n, dun sa area na yon. So, araw-araw na naliligo ka, sasabunin mo rin talaga yung area na yon. Tapos, lalagyan mo siya ng cover. Kasi sasabihin sa akin, okay naman doktor, nakasando naman ako eh. But I suggest parang still put a good gauze, a clean gauze, para hindi naman siya infected by other microorganisms dun sa area na yon. Depende sa bleeding. So, ang mahaba pang kwento yun na pwedeng gawin. But just a tip for you, kasi alam ko kayo ay parang mga tutulong sa mga kapwa na may breast cancer. So, meron kayong mga gustong hanapin sa cutaneous metastasis. It's called HOPE, H-O-P-E. Hemorrhage. Dumudugo po ba, ma'am? Odor. So, dumudugo. Maamoy ba? So, i-address nyo yun. Kung infected, yeah. And E, erythema. Kung exudates pala, sorry. Exudates. Kung nagtutubig, yun yung word. Nagtutubig, exudates. Na marami bang tubig. So, yun yung mga gusto nyong hanapan at bigyan ng solusyon sa sintomas para ka naman maging komportable. Ikaw. Okay. Excuse me po, saan po hahanapin yon yung mga na yun? Hindi ko lang po masyadong nakuha. Sorry. Ikaw, pasyente kita, tatanungin kita, dugdugo ba? Opo. So, gaano kadami yung dugo? If nagdudugo, parang we try to, yung nga yung dressings or put a compress on that. Kasi pag di mo nilagyan ng dressings or compression, paano ba yan? Blood clots. Hindi kasi siya magba-blood clot kaagad. So, usually, blood clotting happens 24 hours. So, kailangan naka-compression siya ng 24 hours. Paano yung compression, Doc? Kunwari, nilagyan ko na siya ng gauze. Lalagyan ko ba siya ng benda? Pwedeng benda. Pero yung iba kasing pasyente, gusto nilang tanggalin. Dahil sasabihin nila, ay, nagdudugo. So, tatanggalin Yes, na naman nila. What happens is, the blood clot, magka-clot pa lang, hindi pa siya tapos. Natanggal mo na. So, within 24 hours, yung first mo na dressing, kailangan nandun yun. Naka-compress pa rin yun for 24 hours. Para hindi siya magbi-bleed. After 24 hours, kamusta na siya? Kung nag-clot na siya, Change dressing ka na. change to dressing, another. and then do it over again. Pe-pressure pa ba ulit? Yes. Well, ideally, you put the pressure kasi that one will help stop the bleeding. There are some patients kasi gusto nila, naku, naka 5 times a day na change dressing. So okay lang kahit ideally, yung you do once it lang? once a day. Okay lang. So lalagyan ng benda. Yes, ma'am. Paano po yung yung nag-exudate siya? Pero siyang exudate. Same. So Opo. yung exudate, so meron kang unang benda para unang gauze.
para dun sa pagdudugo. Yung exudates kasi yun nasa ikatlo, ikaapat na gasa mo. So yung mga pag nabasa na yun ang pwede mong palitan. Yung tatlo, ikaapat na gasa, yun ang tatanggalin mo na pag soaked na siya. Tapos put another para may bagong gasa na mag-absorb dun sa pagtutubig. Ikatlo or ikaapat na layer? Layer, correct. Na layer. So marami pala siyang ganon. Usually, Kasi nga maraming matubig siya. layers. So layer, 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 layer. Yung nasa ibabaw na layer, Yun, pwede mo yun tanggalin. Tanggalin, pag nabasa. tanggalin. Pero yung first layer, you keep it there. Thank you po. Tapos may isa pa pong tanong regarding kay Mr. Francis Yabal. Kasi po yung sa lymphedema po, halimbawa ito, katulad ko left yung lymphedema ko. Tapos nagkaroon ako ng bukol dito sa left din. Ano po ba yun, pagka yung po ba kayong minasage, di ba manual lymphatic drainage, may chance po ba yun na pag nag-lymphatic yung cancer po ba pwedeng lumipat sa ibang area? Merong kaming ganyang argument before kung pwedeng, kasi nagta-travel yan sa lymphatic system mo no? So, siguro iwasan muna natin mag-ipamasahe. At saka, marami akong ganyang patients What I do is I actually consult their surgeon or their oncologist. Oo. Kasi minsan, yung mga ibang pasyente, tanggap na nila na meron silang breast cancer. Nagkikimotherapy sila, nagra-radiation sila, may oral sila. Pero yung hirap nung paglilymphedema na nakabagsak na yung braso, yung pain nun, hindi na nila naiisip yung cancer nila. Gamutin mo na tong braso ko, hirap na ako. So, of course, I'm not a medical doctor, but then we have to consult with their oncologist. Total, undergoing chemo naman sila, they have their proper medications. Then that's the only time, pag nagbigay sila sa akin ng clearance na I can start the therapy. Kasi po meron na po ang pinagtanungan niyan sa international, yung mga Lymphi-Strong. Kasi pinagtatalunan din po nila, may nagsasabi po na okay lang, meron naman nagsasabi na hindi daw. Kaya nga nalilito ko. Kasi wala naman daw studies na nagsabi na kakalat daw yung cancer pag nagpa-MLD ka. Wala po talaga. Parang siya, Hindi absolute, relative. Wala talagang eksaktong nagsabi. Wala. Kasi unang-una, kailangan na rin ng pasyente ma-therapy dahil hirap na siya dun sa nararamdaman niya. I'm sure nakakita na kayo ng ganon. Opo. Ayun. So, if ever man meron kayong ganong pasyente, humingi po tayo ng clearance sa oncologist. Okay po. Okay. Sige po. Thank you very much po. Thank you din, ma'am. Any other questions? Go ahead po. Sir, we've got one here. Hello po, Doc. Para po kay Doc Francis, sali kanlas po ng ating dibdibin sa Taguig po. Ang tanong ko lang po, kung sakali po yung paano po may iwasan ang lymphedema or kaya ba itong iwasan? At ano po ang unang sintomas kapag meron ka na po itong lymphedema? Ang hirap ng mga tanong nyo sa akin. Yung unang tanong nyo is kung maaari ba itong maiwasan. Opo, Doc. Mahirap siya sagutin kasi unang-una, yung doktor nyo, hindi rin nila alam or mape-predict kung magkaka-lymphedema yung isang pasyente. Okay po. Pero, meron tayong tinatawag na setting. Ibig sabihin, lahat ng naoperahan sa breast, natanggalan ng lymph nodes, stage 0 sila. Candidate silang magkaroon ng lymphedema. Okay. So, yun yung sagot ko sa unang tanong. Kung maiiwasan ba siya. Okay. Sumunod na tanong nyo ay, ano nga pala ho? Ano ang sintomas po kung sakaling meron ka na nito? Unang mga sintomas. Okay. Minsan, may pasyente na malaki na yung braso niya. Meron namang ibang pasyente na sintomas muna. Hindi pa ganun kalaki yung braso niya. Ang usual na unang-unang nararamdaman ng pasyente, according to my patient, is parang masikip yung kilikili. Okay. Masikip daw yung loob. Masikip daw siya. Parang mahirap iangat yung braso? Kasama na yon, later on, nahihirapan sila. Pero kasi di ba yung tubig, yung lymphatic, teka nga pala, para maging clear ha, yung lymphatic fluid po, yung tubig na yan, hindi po yan yung tubig na pag uminom tayo ng tubig sa baso, baka lumaki yung braso natin, hindi po ha. Ito po yung tubig na, alam niyo yung pag kayo natalsikan ng mantika, nagkaroon tayo ng blisters. Okay po.
Yun po yung tubig na yun. Ha? So, yun nga lang, sa lymphedema, dumadami kasi hindi siya bumabalik sa circulation natin. So ngayon, yun ang mga nararamdaman nila. Sumisikip daw yung kilikili nila. Kasi gustong mag-drain ng tubig doon sa kilikili or doon sa lymph nodes area. Kaya nila nararamdaman yun. Sumunod po ay nangangalay. Yung bang hindi nila malaman saan nila gustong ipatong. Yung feeling of uncomfortable. And then in some cases talaga, mainit. Sabi nila, parang may lagnat yung braso ko. Okay. Mainit. Or yung iba naman ay merong pain. Masakit siya. May tumutusok-tusok. So, 24 hours. And then, of course, habang mas lumalaki, sumisikip yung balat, mas sumasakit lalo. So, yun usually ang mga symptoms ng lymphedema. Thank you po. Welcome. So some of these symptoms, sorry, this Our Lady here in pink. Ang dami niyo pala naka-pink. Our Lady in pink. Sorry. Hello po, good afternoon. Dr. Claire, I'm your patient. And I'm proud to say na noong 2022, si Dr. po ang nag-handle sa akin during my radiation. Yun po yung time na down ako kasi wala akong buhok, tapos sunog na sunog yung dibdib. Pero binuhay po ako ni Doktora. Binigyan niya pa ako ng pag-asa. And I'm very proud na ginamit ko yung kanyang product. Very specific po sa radiation skin treatment. Napakaganda po. Ngayon, Doktora, ang ganda-ganda na ng dibdib ko. At mahaba ng hair ko. Ang ganda ng So hair happy mo. for you. So thank you so much, Doktora. And Sir Francis, ako po yung patient nyo. Na I'm so sorry kasi lost to follow up. Hindi na po ako nakabalik sa inyo, sir. Pero yung pong aking lymphedema, nag-lessen na po. Apo. Ang question ko na lang, sir, yung lymph press machine, pwede ba yun? And how often pwedeng gamitin? Meron po kasi ako nun. Maximum pressure is 70. Kung okay po yan. Or more than, pwede pa bang mag-80? Teka po, iimbestigahan ko muna ho kayo. No? Kailan ko po kayo huling nakita? Kailan po kayo huling na therapy? Sir, actually, virtual. Kasi po, nagka-COVID ako that time. Pero after ko kay Doktora Claire, sa inyo na po ako sumunod. Pero hindi na po tayo nagkita kasi nagka-COVID na po ako. Pero hindi ko po kayo na therapy. Hindi po, sir. Kayo po ba ay napapunta ko po for the ultrasound? Supposedly po magkikita po tayo sana sa Laguna. Aha. Pero hindi po ako dumating. Kaya sorry na po. Okay. Sige. Parang date na hindi natuloy eh, di ba? Opo. Kasi sobra pong laki talaga nung ano ko. Pero I'm planning po na mag 10 days po na therapy po sa inyo. Inihahanda ko lang yung schedule ko. For the meantime, bumili po ako ng machine, lymph press. Mm-mm. Ang question ko po, pwede ko po ba itong i-maximum hanggang 80%? 80 pressure? Hindi po. Kasi sa totoo lang, yung manual lymphatic drainage, napakababa lang na millimeters mercury niyan eh. Nasa mga 20 to 30 lang. Kasi yung daluyan natin, nasa dito lang yan sa ilalim ng balat eh. So, pag diniin mo lang siya, ay lalo mo lang siyang binara. Okay. So, dapat very gentle lang. Okay naman na gamitin niyo siya, pero yun nga po, kailangan ma-ultrasound kasi hindi po natin kayang x-ray vision makita kung may blood clot eh. Hindi ko po pwedeng sabihin na itong mga symptoms na may blood clot, wala pong sintomas yon. Cleared na po ako doon. Cleared? Okay, sige. Scan na po. So, gamitin niyo po yung machine, Opo. tapos, di ba umaakyat po yun, pumipisil paakyat. Pagdating na dito sa taas, hilutin niyo siya pabalik sa... Yes. Kasi pag hindi niyo siya hinulot, pinaakyat niyo lang yung tubig hanggang dito sa dulo. Pabalik ulit. Oo. At saka remember may kasama pong protina yung tubig na yan. May kasama siyang proteins. Yung proteins ho, para hong asin niya, nag-a-attract ng tubig. So, ibig sabihin po, pag kunyari nagmasahe tayo o kaya gumamit tayo ng machine, paakyat lang ng paakyat, inaakyat lang niya yung tubig at saka yung protina hanggang dito sa dulo ng garter. Okay. So, maiiwan yung protein contents, mas tataas yung concentration ng protein, mas lalong mag-a-attract siya ng mas maraming tubig. Tama po. Kaya yung mga nakasuot ng compression sleeves ng taon-taon na, yung tanong nila, bakit every year nagpapalit ako? Kasi lalong lumalaki. Kasi hindi naman nade-drain yung proteins.
nag-accumulate lang siya ng high concentration sa dulo ng garter, nag-attract siya ng maraming tubig. So, ganun po. So, in your case po, i-move nyo lang po. Nag-follow po ako doon sa instruction niya. Oho. Kaya po lumiit na siya. Ayun. Pero I will try my best talaga, sir, na 10 days therapy. Okay. Lalo pang, yan, babalik na sa normal size yan. Di ba, Text na po ako. Francis? Thank you so much. Thank you rin po. Oh, thank you! Yeah, we've got one here. Hi, I'm Lina. I'm actually currently battling for stage 4 breast cancer. I'm curious to know po, Sir Francis, no, for lymphedema, how we can prevent it from happening. Is there any exercise or activity that we can do on a regular basis that can help us prevent from having? I think I mentioned earlier, no, the question, how can we prevent lymphedema? That's really hard to answer. We cannot prevent lymphedema. So, wag na nating isipin on how to prevent it. Let's just do our daily activities. No? Kasi katulad niyan, ayoko mag-exercise kasi lalaki yung braso ko eh. Meron ngang setting, it's a possibility dahil naoperahan kayo. Eti na po yan eh. Ayoko nang buhatin yung apo ko or ayoko nang malesin yung activity ko dahil baka mamagay yung braso ko. Pag wala po kayong lymphedema, hindi po namamagay ang lymphedema nyo, ang braso nyo, tuloy lang po yung normal activities. Ano pa? Live life, live life. Celebrate special occasions like happy birthday, Lina. A little birdie told me that it's your birthday today. Happy birthday. Yes! Yan, tuloy lang mga pag-celebrate natin ng special moments. There's a lady behind you, I think you also wanted to ask a question. Happy birthday again. Happy birthday, Lina. Ito po yung question. By the way, I'm Virna. I'm from Bacolod. Diagnosed 2009. Triple negative stage 3B. Anyway, do I need therapy after surgery even if my arms has no signs of swelling? Oh, good question. Pwede bang daw mag-therapy na after surgery para hindi na magka-lymphedema? Tama po ba? Or para ma-prevent yung lymphedema? Oo, parang what you call that, prophylactic. Prophylactic, oo, marami po nagtatanong nun. Sabi nga po nila, pag hindi po sira, wag natin ayusin. Kasi po minsan, kasi sa totoo lang, maraming benefits yung manual lymphatic drainage. Tama po, nakakatulong talaga siya. Kaso lang, paano kung kunyari, I started doing the therapy, tapos after 5 days, namanas yung braso nyo. Due na pala kayong mamanas. Di nabintang nyo siya dun sa therapy. Di ba po? So, hindi naman siya sira, wag natin ayusin. Live life, sabi nga ni Miss Susie. Yun lang po. Nice. We've got a couple of minutes left na lang. Go ahead, ma'am. Kay Dr. Claire po. Doc, kasi kami sa cervical, dumaan po kami ng radiation, bukod po doon yung brachytherapy. So, medyo talagang, gusto ko pong malaman kasi yung dryness po talaga, sobra po, talagang dry. Then, affected na rin po yung mga skin po talaga. Tanong ko lang po, meron po ba tayong vitamins or something na pwedeng ilagay para maging okay po ang lahat? Sa skin, sa body, yes, you put your lotions. After taking a bath, mag-lotion ka agad para matrap in yung water. So that will help. Down there, medyo tricky yun kasi may medications din kayo, di ba? That could affect yung moisturization sa baba. Of course, you use kung maglilinis ng ari, gagamit ko yung mga mild, which is your mga pH, lower pH na washes para hindi sila mag-over-dry. That's one. Keep it dry na hindi kayo prone for fungal infection kasi yun naman yung magiging isa pang problem dun sa area. As for regular postmenopausal, we usually give parang estrogen creams. Pero hindi kasi siya ganun ka-advised for patients with cancer, even breast cancer patients. So, lubricants na lang at the most, yung parang I could say. So, parang genital lubricants dun sa area, that will also help moisturize without parang mga drug na content. Thank you so much, Doc.
Thank you. I wanted to talk a bit more about the skincare because si Doc Claire has skincare at sinabi nga no, isang natin nagbigay ng message kanina at nag-question is it has helped her a lot. Can you tell us a bit more about that? What makes it so special, especially for those who are undergoing cancer treatment? So when you're having your chemo, your skin is more sensitive. No, it's dry eh. So even fragrance, alam ko pasyente na parang hindi naman siya allergic before, pero biglang nagkaka-rashes. So you want something, a skin product that has lower fragrance or walang fragrance, nice and thick, for especially patients who are undergoing radiation. Yun, kailangan talaga nagmo-moisturizer every day or twice, 3 times a day. Kasi that will help prevent the radiation dermatitis to come in. Another, for breast cancer survivors, I usually tell them na try to use a paraben-free moisturizer. Kasi you're dry, so I'll tell patients, entire body maglalagay ng lotion. But these majority of the lotions we have in the market has parabens. Parabens is a preservative para hindi masira agad yung mga lotion. But this is estrogen-related or tinatawag nating sinoestradiol. So it has some degree of absorption papunta sa bloodstream natin. And of course, tayo as a breast cancer, lalo ng mga estrogen-positive patients, ayaw natin na mas itaas pa yung estrogen sa body. So that one, a mild, what I say, SLS-free, sulfate-free, yung hindi masyado matapang na sabon or at saka paraben-free na products. Usually yun yung mga nire-recommend ko. Si Doc Claire, I just also wanted to promote your product because you made some products that are specifically and especially for our patients in mind. So, syempre malapit na mag-10-10, baka pwedeng i-add to cart na nung iba. I mean, take advantage of that, di ba? Doktor ang nag-guide at nag-formulate. Anong pangalan ng product? Saan pwedeng bilhin? So it's called Skincare for Hope. Hope kasi I want to give hope no sa mga cancer patients and even the elderly and seniors. It's available in Shopee and Lazada. Meron din siyang skincareforhope.com na website. Please check it out. We have tinatawag namin Hope Advocates. No, parang I try to have this series of lectures for patients, very practical, nutrition, exercise, so kindly follow us para you'll also update. Please join the November 30 Staying Beautiful and Hopeful Zoom webinar that I'll host. So we follow you guys on may social media ba or Facebook page or it's Skincare for Hope at Facebook. Ayun, Skincare for Hope at Facebook. At nakuha nyo, nasulat nyo na ba ang number ni Sir Francis at kung saan siya pwedeng kontakin? Ayan, alam na nila. And of course, ayan, na-picture nyo na kanina. Very good, very good. And of course, we don't have a lot of time left, so I wanted to ask our speakers who are so helpful to us this afternoon. Actually, simula umaga pa hanggang itong ating last segment ngayon. Sir Francis, siguro mga last guidance or advice mo sa ating mga nanonood ngayon. Okay, for our patients who are suffering from breast cancer, who develop this condition called lymphedema, hindi po nila kailangan tiisin yon. There is no cure, but it's manageable, especially in the earlier stages of it. At saka ang treatment or ang therapy ng lymphedema, hindi natatapos sa loob ng clinic hanggang pag-uwi kasama ang mga relatives, family members, tuloy-tuloy ang therapy. Salamat po. Salamat, Francis. And of course, a few words from Doc Claire. Okay, so I do hope you take care of your skin because skincare is a light of hope. Not just for yourself, it's actually for others as well. When you look good, you feel good, other people around you will feel the same way. Absolutely agree. All right, thank you so much. At alam nyo na ang nangyayari after every segment. Tayo ay magpipicturan. Para may souvenir tayo na tayo magkakasama ngayong hapon.